Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pananambahan ngayong gabi ay dumulog po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-recite ng ating Apostles' Creed and then tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Okay? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at mupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. At sa gabing ito, ang ating pong serye na sinusundan ay ang thematic sermon of the Bible. So tayo po ay nasa huling aklat na ng Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan ay binubuo ng 39 na aklat mula Genesis hanggang Malakay o Malakyas. At doon sa kabuuan ng Old Testament ay tinalakay po natin ang the law, history, wisdom, and prophets. So ito po yung apat na ah, uri ng mga pagkakasalansan ng mga aklat ng Biblia sa Lumang Tipan. Okay? At ngayon ay ating pong bibigyan ng pansin ang pinakahuling aklat ng Biblia sa Lumang Tipan. At ang ating pong paksa ngayon ay ang pagdating ni Propeta Elias o Ilyas at ang pagkakasundo ng pamilya. So ito po ay may mga hula at patalinghaga ng mga pangungusap. Dito titingnan po natin ang mga practical application sa ating buhay kung paano natin ito magagamit. Ang talata mula dun sa 5 and 6 ng chapter 4. Alright? So kung kayo po ay may mga tangan na Bible, pwede niyong buklatin sa aklat ng Malakias chapter 4, 5 and 6. Basahin po natin. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias at muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa panlangin at tilingin natin sa Panginoon na samahan po tayo sa gabing ito ng ating pong pananambahan. Let us pray. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Aming dalangin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig na ikaw po magpapala sa kanila. At dalangin po namin ang mensahe mo, Panginoon, ay patuloy na makaabot sa puso at isipan ng aming mga kapatid na nakikinig sa mensahe mong ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay? So, biglang po lang natin ng konting background lang itong talatang ito. Ano po? Ang aklat ng Malakyas. Ang ibig sabihin ng Malakyas ay ang minsahero. So, ito po ay
ay naisulat sa Judea mga 400 BC. Okay? Nung sila ay makalaya mula po sa pagkakabihag ng mga Persian and Babylonians. So sila po ay napabalik sa kanilang bayan. At si Malakias ay nakatanggap ng mga hula na kanyang inihayag bilang pag-asa ng kanyang mga kababayan. Dito sa verse 5 ay mapupunan niyo po yung talata. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan ako magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. So ating pong sisiyata sa atin at susurian ang talatang ito. Okay? So ito po yung ating buod ng nilalaman actually ng aklat ng Malakias. Ito po ay huling aklat ng Lumang Tipan at bahagi ng 12 aklat ng Minor Prophets. Binubuo ito ng 4 na kabanata. Sa ibang version ay 3 lamang dahil iba't ibang pag-aayos ng teksto. Ang pangunahing tema ng aklat ay ang pagtutuwid sa mga kasalanan ng Israel. Partikular ang kawalan ng paggalang sa Diyos, ang kawalang ingat sa alituntunin ng pagsamba, at ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Okay? So ano ba yung value ng aklat ng Malakias? Ang Malakias po ay isang paalala sa lahat ng mananampalataya tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya, pagsamba, at pag-asa sa Diyos. Ito rin ay nagtuturo sa mga Kristiyano at Hudyo na maging matapat sa kanilang relasyon sa Diyos habang hinihintay ang katuparan ng kanyang mga pangako. So isa po sa mga CP dito na ating makikita, bagamat yung pinakatema ay ating nabasa, ay sinipi sa aklat ng Malakias itong bersikulong ito sa Gis ng 3. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, ang mga hubo, kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa makikita natin dito, ang isa sa mga isyu ng talatang ito ay ang hindi nila pagbibigay ng ikapu. Subalit hindi lamang po ikapu ang nagiging dahilan upang pasaganain at ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. At napuna natin kanina yung mga bahagi ng kasalanan ng Israel, yung kanilang pagsamba ay mayroong problema. Ganon din naman sa kanilang mga kanilang lipunan, kung ano ang nagaganap dito, ay mayroong mga injustice. Okay? So, siyasatin po natin ang talatang ito. Sino po yung isusugo bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh? Ang isusugo daw po doon ay si Propeta Elias bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh. Okay? So, kung pupunayin po ninyo yung ating analysis, yung isusugo ay si Elias ay matagal nang kumbagay sa lumang tipan na nag-exist. Siya po ay hindi namatay. Siya ay kinuha ng Diyos. Katulad ni Moses, hindi rin namatay. At yan ay mga dito sa hulang ito ay mga simbolo na. Okay? At walang kumakatawan dito sa propetang isusugo niya ay kundi si John the Baptist. Okay? Kasi si Elijah ay known for his power, yung kanyang kapangyarihan sa pananalangin nang pababain niya ang apoy mula dun sa langit at tupukin yung handog na susunugin. Nang hamunin niya yung mga propeta ni Baal
Actually, mga propeta ni Jezabel yan eh. So, nakipaglaban doon si Elias o si Elias at doon napatunayan ng bayang Israel na si Yahweh nga ang tunay na Diyos. Okay? Now, ano po yung layunin ng pagdating ni Propeta Elias? Ang layunin ng pagdating ni Propeta Elias ay muling pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak. So, dahil ah, si John the Baptist ay nagtuturo ng repentance. At ang repentance ay merong kaakibat na manifestation ang pagsunod sa tubig ng bautismo. At ito yung purpose ng kanyang pagdating. Okay? Ang sabi diyan, pagkasunduin ang mga ama at mga anak. So, ibig sabihin, merong problema sa lipunan ng pamilya. Okay? Ikatlo, ano ang maaaring mangyari kung hindi magkasundo ang mga ama at mga anak? Ang sagot, kung hindi magkasundo ang mga ama at mga anak, mapipilitan si Yahweh na magtungo riyan at ganap na wasakin ang bayan. So merong tinatawag na relational problem between parents and children, ano? Kaya kung pupunayin niyo po yung talata, ang pinaka-basic unit ng society ay ang family. Pag hindi maayos ang pamilya, ay hindi rin maayos ang lipunan. So, ang kailangan dito ay magkaroon ng reconciliation or healing between the family members. Okay? Ikaapat, ano ang ibig sabihin ng kakilakilabot na araw ni Yahweh? Ang kakilakilabot na araw ni Yahweh ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom o panahon ng paghatol na puno ng kaguluhan at parusa sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, si John the Baptist, yung tinatawag nating nag-prepare ng daan sa pagdating ng ating Panginoon. Kumbaga, yung preview, nangaral na siya patungkol sa kaharian ng Diyos. Pero ang pinapangaral niya ay tungkol sa pagsisisi, repentance. Sapagkat sa kasong ito, makikita natin ang problema ng pamilya na hindi magkasundo ang ama at yung mga anak ay hindi rin naman sumusunod. So, kung ating papaksain ang family relationship, ito ay isang unit ng society na sagrado at ito ay inviolable, Kumbaga, hindi pwedeng makailam dito sa pamilya ang sino mang tao dahil pamilya nila yan eh. Kaya dito, yung ugnayan ng mga miyembro ng pamilya ng ama sa anak, ng ina sa asawa, ng ina sa anak. So ito ay merong issue at hindi nating matukoy kung ano ang issue, kung bakit may ganitong uri ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng ama at ng anak. Pero so far, kung atin pong susuriin, ang mga bagay na hindi pinagkakasunduan ay maaaring sabihin natin doon sa mga pagsuway ng anak sa magulang. O dili naman kaya ay yung ayaw hindi nagpapasakop yung mga anak. Or maaari ding sabihin natin sa salapi o sa mga ari-arian. So maraming dahilan na pwede nating tingnan kung bakit ang isang ama at anak ay hindi nagkakasundo. So medyo medyo delikadong issue kapag ang miyembro ng pamilya ang nag-aaway. Okay?
So sabi dito, yung kakilakilabot na araw ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom, judgment. And then yung time ng judgment ng Diyos ng puno ng kaguluhan. Ibig sabihin, itong mga ganitong mga pamilya na kapag hindi nagkaroon ng reconciliation o pagkakasundo, ay hahatulan sila ng Diyos, paparusahan sila. Okay? Sang-ayon doon sa talata na ating nabasa. Kasi hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Siguro, sa mga pamilya, kung titingnan natin, at yung tatay naman na hindi nagpapasunod, so paano susunod yung mga anak? So, kaya po malaking problema yan sa lipunan ng tao, no? Kapag yung mga anak ay ayaw pasaway, ayaw maturuan at nagre-rebelde. So, hindi po magandang pangitain yan ng isang lipunan. Kalima, ano daw po yung mensahe ng CP? Okay? Ukol sa relasyon ng pamilya. Itong talata. Ang mensahe po nitong talata ay ang kahalagahan ng pagkakasundo sa loob ng pamilya. Alright. So, meron tayong basic unit society. Okay? And then, meron tayong barangay, meron tayong bayan, meron tayong city, meron tayong province, meron tayong country. So, kung titingnan natin yung term na pagkakasundo sa loob ng pamilya, ano po? Actually, sa loob ng isang bansa, kapag merong pagtatalo-talo at pag-aaway diyan, hindi pagkakasundo, right? Ay hindi maganda ito na tingnan. Ibig sabihin, divided ang isang pamilya o isang bansa. Pero dito, particular sa pagitan ng mga ama at mga anak, anong dahilan upang maiwasan ang kaparusahan mula sa Diyos? So, ibig palang sabihin, kapag yung pag-aaway ay nagpapatuloy, ay merong nilalaan na parusa ang Diyos doon sa mga tao na hindi nagpapatawad, hindi nagbibigay ng konsiderasyon. Ewan ko kung nakakita na kayo ng mga pamilya na hindi nagpapatawaran at hindi po magandang tanawin yan para sa lipunan. Ibig sabihin lamang niyan, ang moral foundation ng family ay napakahina. Okay? Kaya dito ay merong babala eh. Dahil paparusahan ng Diyos itong mga ito na walang pagkakasundo. Okay? So, ito po yung ating paksa ngayon, no? Yung pagdating ng Propeta Elias sa katauhan ni John the Beloved, o John the Baptist, at ang pagkakasundo ng pamilya. Alright? So tayo po ay lalapat na dun sa practical application kung paano natin gagamitin itong talatang ito upang mapakinabangan natin sa ating ugnayan sa ating kapwa. Ito man ay sa pamilya o sa isang bansa. Kung titingnan niyo po, yung tinignan yung basic unit eh. Family, and then you go to the country. Kung anong uri ng bayan o bansa na meron tayo kapag walang pagkakasundo. At yan ay inilarawan dun sa ah, unit ng family, yung ama at anak. Eh kung sa bansa, yung mga leaders at saka yung kanyang mamamayan na hindi sumusunod sa kung ano ang dinidikta ng batas. Alright? Ibig sabihin, merong chaotic ang isang bansa o chaotic ang isang family. At yan ay hahatulan ng Diyos. Pag hindi sila nagkaigi, pag hindi sila nag-ayos ng kanilang mga sarili. Okay? Now, tanong, paano magkakasundo ang pamilya? Kung merong mga alitan sa ating pamilya, lalong-lalo na sa usapin ng lupa, sa usapin ng lamangan, sa usapin ng pera, sa usapin ng inggit, ay hindi nawawala yan.
Alright? Pero may babala sa atin ang Biblia patungkol sa 'pag hindi nagkakasundo, hahatulan kayo ng Diyos, eh. At yung parusang yun talagang punong-puno ng kaguluhan. Ibig sabihin, walang kapayapaan ang isang pamilya na nag-aaway-away. Gano'n din naman sa isang bansa na wala ang pag-unlad kapag hindi nagkakasundo at hindi sumusunod ang mga mamamayan nito. Kaya yung tanong natin ay paano natin ire-reconcile? Bumalik na lang tayo sa Pilipinas, ano? Bakit may mga faction tayo? Mapapunta sa politika, mapapunta sa region, paniniwala. So, ideolohiya na hindi nagkakasundo. Ito ay nakikita natin na hindi magandang ah, sign ng progress ng isang bansa kapag merong kaguluhan. Tinumbok lang sa atin dito ngayon yung talata ng ama sa anak. At yan ay merong malalim na kahulugan. Okay? Kasi mula sa basic unit ng society ang family and then dumako tayo sa isang kabansaan. Tingnan niyo pagka hiwa-hiwalay ang kanilang mga layunin, ang kanilang mga ideolohiya, meron talagang kaguluhan. Bakit meron tayong mga New People's Army, NPA, mga MILF, Bangsamoro, other groups na hindi sumasang-ayon sa ating konstitusyon. Okay? So, ganun din sa ating pamilya na may mga anak na hindi sumusunod at may mga anak na nag-aaway-away. Anong dahilan? Hindi malayo sa katotohanan, okay, yung realidad na sa pamilya, siyempre kung merong tinatawag na favoritism sa inside the family o kaya yung masyadong pinapaboran at merong isang kinikilingan at merong isang tinitingnan. So hindi ito magiging makatarungan sa lahat ng miyembro ng pamilya. Kaya mag-aaway-away yan. Kaya may magre-rebelde diyan. Okay? Nage-gets niyo po yung logic nitong ating paksa ngayon. So tandaan ninyo mga kapatid, ang isang pamilyang hindi nagkakasundo, magulo. Walang pag-unlad. Kasi hindi sila nagtutulungan. Lagi sila naghihilahan, pabagsak. At walang pagkakaiba yan sa isang bansa. At makikita nyo ang mga progresibong bansa, mga pamilyang umuunlad, kapag sila ay nagtutulungan. Okay? Kaya ito po yung ating ngayon, yung paksa. Napakaganda nito pagka nakuha po ninyo yung ideya. At diyan sa ating mga pamilya, sa ating mga miyembro ng ating pamilya, ay may mga pasaway diyan, may mga pabigat, at merong tinatawag na, yun nga, yung pinapaburan, at ang hustisya ay wala. Okay? So ang tanong, paano magkakasundo ang pamilya kung may mga ganitong mga issue? Number one ay ayusin ang relasyon sa loob ng pamilya. Ito muna. Okay? Ayusin. Kung may mga gulo, no? Okay? Sa loob ng pamilya, lalong-lalo na kasi blood yan eh. You are binded by blood. Yung dugo na nananalatay sa inyo ay isa lang pinagmagalingan. Ngayon, kung magkakaroon ng problema sa loob ng pamilya dahil sa hindi pagkakasundo, okay? Ang pinaka-solusyon na maaaring magawa natin ay ayusin ang relasyon sa loob ng pamilya. Okay? Kapag nawala na yung pag-ibig mo at puro galit at hinanakit, talagang napakahirap ayusin yan. Okay? So muling magkakasundo ang ama
at ang mga anak. So ito ay hula, no? At yung pagdating ni John the Baptist nang siya'y nangangaral, talagang yung pagsisisi ang kanyang porte, repentance. Kasi the kingdom of God is near. Malapit na ang paghahari ng Diyos. So in preparation, itong mga kaguluhang ito ay dapat ayusin. Ay sino mag-aayos? Kailangang maintindihan ngayon na yung forgiveness o tinatawag na ugnayan, kasi ama't mga anak ibig sabihin very close, ay magkaaway, magkagalit. Parang ano yan, leader at saka constituent o mga pinamumunuan. Ay dito makikita natin yung ginawa ni John the Baptist ng pangangaral. Sila ay nagsisi, kumbaga yung pagkakasundo ng mga ama at mga anak, dahil merong repentance, so nagpatawaran. Ano po yung practical application natin dito sa number 1? Number 1, yung pagtuunan ng pansin ang pagpapatawad at pagkakasundo sa loob ng pamilya. Kung merong alitan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, sikapin itong ayusin sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Kasi pagka pinutol mo na yung tulay ng communication, alright? Kumbaga, in-unfriend mo na sa FB, ano? Hindi na makaka-communicate sa iyo yan. O binalak mo na. Wala nang communication. Ito ay yung sikapin, no? Ayusin pamamagitan ng pagmamahal at paggalang. So, kanino magsisimula ito? Ay wala iba kundi sa atin, mga nakakaunawa. Kumbaga tayo yung tutulay sa kanila at magpapakita tayo ng pagmamahal at paggalang. Alright? So, mahirap gawin ito kasi, pero itong hinihingi ng ng Diyos para hindi hatulan ng Diyos ang mga magugulong pamilyang yan o magugulong bansa. Okay? Ang matibay na relasyon sa pamilya ay pundasyon ng isang maayos na buhay espiritual at panglipunan. So yan po yung foundation na kapag matibay yung relasyon, okay? Yung kanilang buhay espiritual, ang relasyon nila sa Diyos, okay, tama. At sa lipunan, sa kanilang kapwa, tama. Kaya kung magkakaroon man ng mga problema sa ating pamilya, mahalaga yung komunikasyon, mahalaga yung sisikapin mo talaga kung paano mo maipapadama ang pagmamahal mo at paano mo igagalang sila sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Okay? So number 1, ayusin. At binigyan na tayo ng paraan kung paano mag-aayos. Dalawa, magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ito isa sa pinapangaral ni Juan yung repentance, pagbabalik loob sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao ay natutong o akayin ng Diyos na makabalik sa Kanya, nagsisi sa Kanyang kasalanan, ano yan, natututo ring magpatawad. Kasi alam niya yung kasalanan niya at pinatawad siya ng Diyos Okay? Tingnan po sabi dito ng Biblia. Isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Alam natin si Propeta Elias yung nagpababa ng apoy doon sa Mount Carmel at sinunog yung kanyang handog. At yun, ipinakita niya kung sino talaga ang Diyos ng Israel. Mantalang yung mga propeta ni Baal, sinusugatan na nila ang sarili na, mga nasa 700 yun. Nagcha-chanting ng Baal, Baal. Walang tumugon sa kanila para sunugin yung kanyang handog.
Pero si Elias ay isa lang tao at ang Diyos ay nakinig sa kanyang panalangin. So sino ang tunay? Yung marami ba o yung iisa? Okay? Yung iisa lang. Kasi tunay yung kanyang Diyos na tinatawagan. Hindi katulad ng mga Diyos nitong mga propeta ni Baal, Diyos ang tinatawagan eh. Okay? So, ano yung practical na application natin? Tularan ang misyon ni Propeta Elias na tumulong sa pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Regular na maglaan ng oras para sa pananalangin. Pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsisisi sa mga kasalanan. So tatlo lamang yan eh. Mga practical yan eh. Yung pagbabalik natin sa Diyos, dumudulog tayo sa panalangin at nag-aaral tayo ng kanyang salita at nagsisisi tayo, nakita nating mali ang ating ginagawa. Okay? So, kilalanin ang mga aspeto ng buhay na nangangailangan ng pagbabago. At hayaan ng Diyos na gabayan ang spiritual na paglago. So, tayo ang nakakaalam ng ating mga kahinaan sa ating buhay kung paano natin ito babaguhin. Alright? So, alam mo kung paano ka nagkakasala at anong kasalanan ang ginagawa mo. Okay? Kaya, yung pagkilala sa mga aspeto ng buhay na nangangailangan ng pagbabago, yan ay nagsusuri tayo ng ating mga sarili kasi nakita natin sa Bible, mali pala yung ginagawa natin. At ito ang kalooban ng Diyos. Kung magkagayon, nagkakaroon tayo ng yung baga, yung return, pagbabalik loob sa Diyos. Imagine mo, yung mga Israelita for 70 years, wala sila dun sa kanilang bayan. At sila ay exposed sa ibang bansa na kung paano sumamba sa mga Diyos-Diyos. Right? So, nung sila makabalik na, medyo may problema pa rin. Kasi hindi nagkakasundo yung ama sa anak. Anong nangyari? Anong dahilan? Pwede tayong manghula at sabihin natin ang dahilan. Mag-guess na maaaring kaya nagkaganon ay pasaway o dahil sa mga mana o dahil sa mga inggit. So yan ang mga dahilan. Right? So, that's number 2. Katlo, maging tagapamagitan ng kapayapaan tayo. Sabi doon, muling na magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. So si John the Baptist ang ginamit ng Diyos para ihanda ang pagdating ng ating Panginoon. At yung ayon sa hulang yan, magkakasundo. Ibig sabihin, meron na magitan talaga na hindi tama sa relasyon ng pamilya. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ano po? May mga issue na sa ating mga pamilya na talagang ito ay umabot na ng mga taon. Napakatagal na. Kumbaga nga, nagsanga na yan eh. Iba-iba na ang mga sinangahan. At marami ng tubig ang dumaan sa ilalim ng tulay. Ibig sabihin, that's totally irreconcilable. Hindi mo na talaga maano yan, may ibabalik sa dati. Kasi nangyari na eh. Pero yung term na magkakasundo, yung ugnayan, ay pwedeng mangyari kapag mayroong pagmamahal at pagpapatawad. Actually, yung pagbabalik sa Diyos, yun ang paraan ng Diyos eh. Okay? At sa gayon, kapag naging kasundo mo na yung pamilya mo, yung anak mo o ama mo,
sabihin nagpatawaran na kayo, nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng paggaling ang kanilang mga sugat. Kasi ang mga relasyon na wasak at sira, nabubulok yan. Kaya yan, ina-amputate yan. Pinuputol na ng Diyos yan. Kasi hindi maganda. Naunawaan niyo po mga kapatid. Okay? Ano po yung practical application natin? Maging instrumento tayo ng pagkakasundo, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa ibang tao. Kapag may hidwaan sa komunidad, sa trabaho, o sa simbahan, maging mahinahon at magsilbing tagapagbuo ng pagkakaisa at kapayapaan. Iwasan ng paglaganap ng galit at alitan. So yan po yung ating mga hakbang na gagawin. Mga practical po yan. Ano po? Kaya nga mga kapatid, kung paano nating ayusin ang pamilya, ay kailangan natin magbigay talaga eh. Tayo yung maging tagapamayapa. Tayo yung uunawa. Tayo yung nagsusuri. Parang ano po yan eh. Alam mo na yung data o yung issue. Data po yan eh. Alam mo na yung issue kung paano mo i-address yan. Kung bakit nagkagalit ang mga miyembro ng pamilya sa bawat isa. Kalimitan, yung mga nangyayari ganyan, issue sa pamilya, ay yung lupa, lalo na yung manahan. Ano? Meron talagang hindi mawawalang mga sakim eh. Pero isang bagay lang dito, ang titingnan natin ano naman. Yung mga mangangamkam na yan, wala eh, iiwan mo din talaga eh. Mga namatay na itong mga nangamkam na to, yung lupa nariyan pa. Pero ang relasyon ninyo, putol na, wala na. Ano ba mas mahalaga? Yung bang relasyon o yung papakinabangan? Mga kapatid, napakahalaga po ng ugnayang ito na tayo maging instrumento ng pagkakasundo. Hindi tayo maging dahilan ng pag-aaway. Alright? Ika-4, tanggapin ang babala at maganda para sa hinaharap. So, pag nakita nyo sa mga pamilya, no, meron na mga nakaandap, may mga nakaambana, no, delikado to. Lalo na yung pagtataksil ng asawa. Dahilan yan ng magulong pamilya. So, paano mo pagkakasunduin yan? Napakahirap, ano po? Kaya nga, bago pa gawin yung kasalanan, bago ka magtaksil sa asawa mo, maka 1,000 mong iisipin kung ano magiging epekto. Yung iba kasi hindi na nag-iisip. Basta tira na lang sila ng tira, nakakala nila walang consequences. So yan po ang napakahirap i-reconcile. Ewan ko lang kung yung babae na niloko ay makapagpapatawad dun sa kanyang asawa kapag siya'y niloko. Talagang magre-resolve yan sa hiwalayan yan. At yung anak, mga galit. So wasak ang pamilya. So paano aayusin? Ito, tanggapin yung babala. Maganda para sa hinaharap kung paano aayusin yan. Pero simple lang talaga eh. Yung paglapit mo sa Diyos, inamin mo yung kasalanan mo, talagang naroon ng Diyos at magpapatawad ng Diyos eh. Ngayon, doon sa tao, bahala ang Diyos na kumilos sa kanya. Kung genuine naman ang iyong paghingi ng tawad at pagsisisi, ay pwedeng ibigay naman yan. At yan ang naghihilom ng mga relasyon sa pamilya. Amen po, mga kapatid. Kaya itong Bible, itong salita na, itong verse na to na ating tinatalakay ngayon, simple lang siya eh. Akala mo, ganun lang siya. Pero malalim ang laman. It's about family.
kung paano ayusin ang pamilya. Alright? Tanggapin ang babala, maganda para sa hinaharap. Tingnan niyo po yung sabi diyan. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, ibig sabihin niyan, merong judgment. Yung mga pamilya, yung mga bansa na magugulo, walang kapayapaan, eh talagang magpapadala ang Diyos ng ano diyan, yung para huminto na yan. Paparusahan talaga ng Panginoon yan. Okay? So ano po yung practical application natin dito? Kilalanin ang babala ng Diyos na merong darating na araw ng paghuhukom. Huwag na nating hintayin dumating pa yan. Huwag balewalain ang pagkakataong binibigay upang magbago. Alam niyo po, yung iba naghihintay pa ng Christmas New Year bago sila magbago. Ay huwag ka na maghintay ng Pasko o New Year para magbago na hindi ka magpatawad sa iyong miyembro ng pamilya. Kasi mahirap yan. Imagine mo kayo ay magkakasama kayo sa isang tahanan, sa isang pamilya, na kayo ay nagbuo ng pamilya, pagkatapos kayo magkakaaway, hindi kayo nagbabati, hindi kayo nag-iimikan. So hindi maganda. Parang sa isang bansa rin na ganyan, walang kaayusan, walang kapayapaan. Iba-iba ang takbo. Kasi nga naman may mga ganit ng mga pinuno na sakim sa pakinabang at may mga rebelde naman na ayaw sa pamahalaan. So, time will come na paparusahan ng Diyos yan. Kaya kung titingnan natin ngayon, itong bansa natin sa Pilipinas, hindi tayo makausad-usad ng malayo Hanggang ngayon, ang tawag sa atin third world country. Kawawa po talaga ang mga Pilipino. Marami nang nasayang na buhay at maraming nasayang na panahon. Tingnan mo na lamang yung traffic dyan sa EDSA. Grabe. Talagang, ewan ko kung paano. Kasi kung yung mga nasa pamunuan din naman nag-iisip ng tama, ay yung traffic na lang dyan sa EDSA, mariresolve yan. Sabagay, nagawa ng MRT. Ngayon, naglagay naman ng tunnel, ng train. Ay siguro, isa na rin yan na makakalutas ng traffic kasi yan pinakamalaking problema ng bansa na hindi umaasenso Traffic na lang, pag nag-compute ka ng mga ang daming nalulugi dyan. Okay? Ang daming oras na nasasayang. Naalala ko na yung asawa ko nung siya ay nagtatrabaho sa Department of Justice. Grabe. Biyahe pa lang. Mga 2 oras na mahigit papasok sa trabaho. Pag-uwi, halos ganun din. Kung 2.5, 2.5 hour, pagpasok mo, 5 oras na nawala sa iyo. Imagine mo yan. So, kasi mga problema na hindi nare-resolve, may problema sa relasyon yan. May problema sa pamamahala, may problema sa lipunan. Wala rin pagkakaiba sa pamilya. Pamilya na hindi naaayos ang mga sigalot. May malaking issue dyan na dapat na solusyonan. Okay? So ano ba yung practical na application natin? Kilalanin ang babala ng Diyos na mayroong darating na paghuhukom. Huwag balewalain ang pagkakataon na biniibigay upang magbago. Sa halip, ituon ang buhay sa paggawa ng mabuti, pagsunod sa Diyos, at pagtulong sa kapwa upang maging handa sa anumang hamon o parusa. Naintindihan po? So yan po yung mga practical na pwede natin gawin So kung merong babala na sa'yo para magbago, ay makinig ka na. Huwag mo nang hintayin ang New Year o Christmas. Sabagay, malapit na ang Christmas. Pero may mga tao na
pagdating sa mga relasyon, hindi gano'n kadali magpatawad. Kaya malaki po ang nawawala sa kanilang buhay. Sayang na panahon at malaking regrets at the end. Okay? That's number 4. Number 5, sikaping maging mabuting halimbawa. Okay? Paano ba tayo magiging mabuting halimbawa para sa ating pamilya? Okay? Simple lang eh, yung umuunawa ka, yung gumagawa ka ng paraan para makatulong ka, gumagawa ka ng hakbang na magiging maayos ang pamilya. Okay? Sabi doon sa talata, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap nawa sa akin ang inyong bayan. You see that? Pumasok na tayo sa bayan. Kanina, naroon tayo sa ama't anak. Family yun eh. Eh ngayon, bayan na. You know the effect? When the family is chaos, the country is chaotic also. Wasak. Kaya yung pamilya ang pinag-aano natin eh. Binibigyan ng pansin eh. Kaya ayusin po natin ang pamilya na magkakasundo-sundo tayo. Dahil kung hindi mangyayari yan, wala pong pag-asenso. Okay? Ano po yung practical application natin? Gamitin ang buhay bilang inspirasyon para sa iba na magbago at magbalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabuting asal, pamamagitan ng ating katapatan at pagmamalasakit, hikayatin ang ibang tao, lalo na ang pamilya, na sundan ang landas ng katwiran. Tandaan mo to, kapatid, na ang ating mga kilos ay maaaring magdala ng biyaya o kapahamakan sa ating sarili at sa ating komunidad. Kaya yung halimbawa na makikita sa iyo, kung pangit yan, wawasak sa iyo yan at sa iyong community. Sisira yan. Okay? Number 6. Malapit na po tayo. Meron pa tayong ilang minuto. Pahalagaan ng responsibilidad ng magulang at anak. Ano ba yung papahalagaan natin na responsibility? Kasi yung responsibility ng ama, okay, ay kaiba sa responsibilidad ng anak. Yung ama namumuno, yung anak sumusunod. Right? Pero pareho silang mananagot sa Diyos niyan. Tingnan niyo po yung talata. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Right? Application. Para sa mga magulang, maglaan ng oras upang gabayan ng mga anak sa tamang landas. So, isa po sa mga problema na yung mga anak na hindi nagabayan, pag lumaki yan ng mga tarantado o kaya ay walang galang, walang takot sa Diyos, may problema po yung magulang. Hindi niya nagabayan ng tama. O ituro ang mga tamang aral. Kaya nga po yung mga tatay, mga nanay, kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon kayo ng kaalaman kung paano, ano ang ituturo niyo sa inyong mga anak. Lalong-lalo na yung pagkatakot sa Diyos. Eh, paano sila matatakot sa Diyos kung ikaw mismo ay walang takot sa Diyos? Hello? Maging huwaran sa pananampalataya. Meron mga ganyan eh. Yung nagtuturo ka pero hindi mo namang ginagawa, hindi mo namang ipinapakita. Para sa mga anak, igalang at mahalin ang mga magulang. Okay? And that's the only payment that you can do to your parents. Paggalang at pagmamahal. Hindi naman nakalagay dyan yung pera eh. Nakukuha niyo po? Paggalang at pagmamahal sa magulang.
Sundin ang kanilang mabubuting payo at tulungan sila sa kanilang pangangailangan kung kailangan. Ang maayos na relasyon ng magulang at anak ay sumasalamin sa relasyon ng tao sa Diyos. Kapag maganda po yung relasyon ng mga ama, ng mga anak, ano yan? Mirror yan ng ugnayan sa Diyos ay mabuti. Okay? Kapito, yakapin ang pag-asa at pagbabago o embrace yung hope and changes. Yan yung talata. Susugo ko sa inyo si Propeta Elias. Alright? Ngayon, yung yayakapin mo yung pag-asa, actually, ang Diyos talaga napaka-aktibo sa mga gawain eh. Binibigay niya ng pag-asa ang mga tao na makadinig ng mabuting balita, na magabayan sila at maturuan. Yung Propeta Elias na sinasabi dito ay hindi lamang ito si John the Baptist. Ito yung simbahan ngayon, ito yung mga mangangaral ngayon na nagtuturo ng salita ng Diyos upang magbigay ng pag-asa at pagbabago. Okay? Mapalad kayo kung kayo ay pinadala ng mga mangangaral. Kasi merong pag-asa na magbago ang pamumuhay at buhay. Amen. Grabe po ito. Talaga ang Diyos ay napakabuti. Binibigyan niya tayo ng hope and then yung panahon na magbago. Ano yung application natin dito? Practical. Kilalanin na ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabalik loob. Pagka ginawa mo yan, kasi as long as you are still alive, hanggat buhay ka pa ngayon, meron kang panahon para magbago. Huwag mo nang hintayin yung ikaw ay naghihingalo na. Huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kahirapan o kasalanan. Bahagi po yan eh. Kaya nga yung hope binibigay sa atin kahit na anong dami ng kasalanan natin, mga kapalpakan sa buhay. Ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng biyaya. Binibigyan kanya ng pag-asa para magbago. Alamin na may layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At ang pag-asa ng pagbabago ay laging bukas sa mga nais magsikap at magtiwala sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya inaaya ko po kayo na laging mag-tune in, makinig ng salita ng Diyos. Actually, grabe ang Diyos napakabuti talaga eh. Imagine mo yung actually every morning ako dito sa Australia from Monday hanggang Friday. Yun ay 7 o'clock Australian time. At meron akong devotion ng 6:30 hanggang 6:30 ng umaga, kaya hanggang 7:30. Yan ay Philippine time. Mula Tuesday hanggang Thursday. So yan ay pwede magbigay ng pag-asa, pagbabago sa ating buhay. Ang problema ay ayaw makinig. Hello? Huwag niyo sabihin busy kayo. Mga kapatid, tandaan niyo to, kahit kailan na hindi magkukulang ang Diyos. Tayo ang nagkukulang sa Kanya. Binigay niya lahat para tayo ay makakilala sa Kanya. Maging masaya tayo. Pero inaayawan natin ang biyaya ng Diyos. Ayaw nating makinig. Okay? Subutin natin to. Ang mga talata pong ito ay isang paalala na ang buhay espiritual at ugnayan sa pamilya ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Very importante po yan. Ang mga praktikal na aral na ito ay nagbibigay ng gabay sa kung paano mamuhay ng may pananampalataya, pagmamahal,
at kapayapaan habang inaasahan ang kanyang mga plano sa ating buhay. Mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay nyo. Okay? Napakaganda ng plano ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Meron pang room sa pagbabago. Gusto mo bang ikaw ay pagpalain ng Diyos? Of course. Gusto mo bang magbago ang buhay mo? Of course. Gusto mo magbago ang pamumuhay mo? Of course. Ay lumapit tayo sa Diyos. Makinig tayo ng salita niya, mag-aral tayo ng salita niya, dumulog tayo sa Kanya. Kasi yun yung paraan ng Diyos eh. Na kahit na pamilya natin magulo, maaayos ng Diyos yan. Okay? May talagang, wala naman perfect family eh. But we have a perfect God who is willing na maayos ang ating mga pamilya kahit na ano pang problema nito. Amen po. Sana ay napagpala tayo ng Diyos sa kanyang mensahe ngayong gabi at aking dalangin na pwede nyo ibahagi ito sa iba para maintindihan nila ang kahalagahan ng pagkakasundo sa pamilya. Pag hindi kayo nagkasundo, hahatulan talaga kayo ng Diyos. Okay? Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabi ito. Amin dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon. Nanaway ko po magpapala sa kanila. Nalayan po namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Lord God, na makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Kasama na po namin dinadalangin ang aming mga tithes and offering na ikaw po magpapala sa kanila. Amin dalangin, Panginoon, ang iyo pong pagpapala, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na magbibigay ayon sa kanilang kalooban. Alam mo, Panginoon, kung sino po ang mga taong nagtatapat sa iyo. Aking dinadalangin, Lord, na bless mo po sila. Ito po ang aking minalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, yan po yung ating tithes and offering ay pwede nyo ipadala kay Sister Merlinda sapagkat yung aking GCash ay not available here in Australia. Okay? So sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, ano po? And then, bago pala yan, yung announcement po natin, ano po? Paalala ko lang, ano po? Ang ating pong online worship service ay second Sunday hanggang end ng, kumbaga, end of the month. 3 times po lang tayo. Yung first Sunday nyo, I encourage you na kayo po ay doon mag-church sa Jesus Cares para kayo ay makapag-participate sa Lord's Supper. Alright? So, yung iba po nasunod, yung iba hindi. So, bilang pastor nyo, kung kayo ay, kumbaga nga sumusunod, you will follow. Hindi po sa aking kapakinabangan yan, para sa inyo. At yan ang kalooban ng Diyos na tayo mapabuti lahat. Okay? So, ating pong awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo po kayong mapayapa at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Ang ating pong daily devotion from Monday hanggang Friday Australian time, kung willing kayo, ang English version, pwede po kayong makinig. But yung ating Tagalog version ay Tuesday, Wednesday, and Thursday. 3 days lamang po yan. At ang kawikaan ni Solomon ang ating sinusubaybayan at ganoon din yung mga
mapapalad. So pagpalain po tayo ng Panginoon at huwag tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat may plano ang Diyos. Kung saan Kanya nilagay, merong plano ang Diyos sa iyo doon kung bakit ka naroon. Okay? God bless you and see you on next Sunday.